Network Entertainment. Hello guys! Welcome naman sa isang episode ng HKM. That means hindi kita matutulungan. Ang paboritong podcast ng mga ghost. Woo! Ha? Wala. Kasi paborito ng mga ghost. Kailangan pa ba i-explain yun, Red? Well, like most things, kailangan naman i-explain lahat. So, bago tayo magsimula, pag-usapan naman natin yung nakaka-inerts, pare. O medyo bad trip si Red kasi baka first time in history magka-lost episode kami. So, yun. Bad trip yun. Ganda na eh. So, pag-uusapan ko yung, like, hindi ko gets yung fascination ng mga Pinoy or people in general sa term na forever. Like, kasi, you only say gusto mong maging forever yung isang bagay. Kasi hindi mo, alam mo yan, hindi mo naabutan yung point na mababad trip ka sa forever na yun. Maganda nga na temporary yung mga bagay eh. Gusto mo forever masakit ang ulo mo. Gusto mo lang forever when the things are going good eh. Kaya nga ang ganda nga that life is fleeting eh. Wow. Alam mo yan? Like the best things are like kaya nga temporary ang isang bagay. Kasi mas ma-appreciate mo siya kasi temporary lang siya eh. 'Di ba? Kaya mas na-appreciate mo yung mga totga or yung mga first time mo makipag-sex kasi those were temporary fleeting moments. Nakakalungkot nga eh yung I always say this, pag tumatanda ka na, you will always remember the bad more than the good. Kasi you tend to take the good for granted eh. So every time, kasi let's face it, kahit ako depressed ako, I am happier more days than I am sad. And as I grow older, ang malungkot nun, I will always remember the bad parts. Kasi those are the things that stand out sometimes eh. Yung the bad parts. Pero let's face it, pare, the best thing in life, pare, that everything is temporary. Diba? Ayaw mong mabuhay? Dude, temporary lang ang life. Ayaw mong magka-cancer? Dude, kung patay ka, wala ka ng cancer. Gusto mo haba ka like forever ka mabubuhay, pero may cancer ka. Gusto mo forever kang nasa masamang relationship? So, sobrang overrated yung term natin for forever. Like, I love temporary moments kasi I remember them the most. Yun yung nakaka-inert segment natin. Nakaka-inerts! Sorry. Sorry. Okay, first letter natin. Hi, tago nyo na lang po ako sa name na Kupaw. Tangina baka Cool Pals fan to. Si James. Maliit ang ulo ko pero malaki yung katawan ko. Hindi niya sinabi to. May nakilala po ako online dahil sa isang project. Anong project to? Project Sex parate? Hindi. At habang tumagal, naging close at sweet kami sa isa't isa. Tangit, tungkol na naman ba sa pag-ibig to? Kasi, pero at least, lagyan natin ng twist. Kaso, umamin siya na mag-cool off daw siya nitong March. Kaya napaisip ako, naging panakip butas lang ba ako? Pagkatapos doon, parang bumalik kami sa pagiging friends. At naging bihira na rin ang usapan namin nung simulang April. Plano ko sana siyang puntahan para malinawan kung may chance pa ba ako maging more than friends or hanggang kaibigan lang kami at mag-move on na lang ako. Naisip ko rin na baka kailangan niya lang talaga ng time dahil sa masteral at career growth niya. So ano ngayon, King Freak? Should I pursue or should I back off? Nakakatawa yung mga alam mo na sa sarili mo eh. Pero feeling ko hindi siya ginawang Kung sinagot mo lang, alam mo na to sa sarili mo, lahat ng letter mo, parang 95% ng letters. Like, yan na yung bagong slogan ng HKM ah. Alam mo naman sa sarili mo yung tamang sagot. Yan na yung slogan. Gagawin ko na slogan. Yan na yung bagong slogan. So, itong panakip butas thing, aren't we all pantakip butas rin? Kahit pa paano. Like, kunwari, ito never kong ginawa to. Like, kunwari, nag-away yung girl. Tas, nakipag-away yung girl sa boyfriend niya. Tas, yung kinausap niya yung male friends niya. Alam mo, ginagawa ko, pag-usapan nyo na lang yan. Kasi kasi kung kumampi ako sa'yo, magkakaroon lang ng bala yung boyfriend mo eh. Ba't siya yung kinakausap mo, hindi ako? Kaya yung mga abangers dyan, medyo ang sabihin nyo, alam mo, pag-usapan nyo na lang ng boyfriend nyo yan. Huwag nyo na ako isama. Alam mo yan? Kaya ito, baka ginawang ganyan ka.
tas naging simp ka. Huwag ka kasi mga dudes, nagiging man of your podcast na to. Don't sell yourself out just for some pussy, pare. Ano ka ba, pare? Nag-iiba na yung ugali nyo eh. Alam mo yung mga tropa pips ako? Gago, kung pagkwento ang lalaki, doon ang saya ng inuman. Pagdating ng chicks, pare, kala mo, naging gentleman lahat eh. Tangina eh, akala mo, putang inang... Akala mo, nag-masteral and gentleman lahat yung mga kasama ko eh. Hindi ko naman sinasabi maganda yung locker room talk. Okay, medyo sexy. Pero may balance naman sa, pare, gusto makalaspag na yun, pare. Kumusta ka? Ako kasi hindi naman ako naniniwala sa mga pangmamanyak. Hindi nga ako tinitigasan pag nakikita ko ng babae. Like, ganun no? Dapat may middle ground. So, saan na tayo? Palakip butas ka, malamang. Pero ikaw rin naman, Mr. Kupaw, ginawa mo rin palakip butas yung mga ibang tao. Di ba? Imposibleng hindi. The fact na ako, ginawa mong panakip butas eh. Kasi hindi mo alam yung gagawin mo. Alam mo, men, i-pursue mo na. Ito yung the best advice ko sa'yo. Sabihin mo, kung okay sa kanya, i-quit yung masteral niya to be with you. Tingnan natin kung anong sasabihin niya. Kasi sabihin mo, dude, masisex ka ba ng karir mo? Ako, dude, parati kita sinesex. Yon, i-pursue mo siya. Pero in the end, alam mo naman na hayaan mo na siya mag-masteral. Ikaw mag-masturbate. Siya masteral. Ikaw mag-masturbate. Master in baiting. Hi. Nakakainis yung nawalang episode, Red, no? Tapos ito yung pumalit. Hello, King Freak, Andren, and Master Red. Itago niyo na lang ako sa pangalang Boiled Potato. Single ako since last year. Tangina. Han Solo over here. Matapos akong lokohin ng ex ko. Good, pare. Papakabobo kayo sa mga babae. Hindi. Nakakabobo naman yung pag-ibig. Pero naka-move on na rin naman kahit... wait. Relationship na naman. Pero naka-move on na rin naman kahit nireject ako ng gusto kong babae last February. Ngayon, may 3 nagkagusto sa akin pero 2 lang yung casually kong kinakausap. Dahil iyo akong paasahin sila o going option. Ano ko ba? Putang ina. Malungkot ka ba? Masaya? Nung umpisa na-posted ako. Ngayon, tangina, 3 yung nanliligaw sa'yo. Hindi ko alam kung nagyayabang ka o putang ina. Okay. Magkakaiba sila ng personality pero pare-pareho kaming pasok sa vibe ko. Wow, vibe mo ah. Dahil nami-miss ko na rin maging lover boy, gusto ko lang itanong kung dapat ko bang subukan sa isa sa kanila o maghintay na lang ako ng ibang tao. Salamat at more power sa HKM at bago matulog. Isabay mo silang 3, pare. Ano ba may threesome? Mag-foursome kayo, pare. Alam mo yan? Like kunwari nalabasan ka kaagad. Inisip ko pa yun. Ha? Inisip ko yun, man, kasi... Threesome, foursome. Ako lonesome eh. So, dapat, ito kung equal sila, ito, may point dati yung girl na hindi naman importante yung itsura eh. Sabi ko, bullshit. Hindi naman talaga importante. Pero kung, ito yung case na yun eh, parang, paano kung may nakita kang equally handsome, mas gwapo yung isa, less gwapo yung isa, pero pares sila ng ugali, lahat, siyempre, pipiliin mo yung mas gwapo. So in the end, it kind of matters naman, di ba? So ito na lang yung gawin mo. With that logic, again, hindi ako nagsabi nito. Ikaw, kung may complaints kayo, i-complain nyo dito sa dude. Since 3 sila equally magka-vibe, 3 sila equally nasasatisfy yung emotions mo, piliin mo na lang yung pinakamalaking suso sa kanila. Equal sila eh. Di ba, Red? Nagna-nod si Red. Equal. Ginagawa ko completely different. Equal silang 3 eh. Equal sila, sabi mo na. Piliin mo na yung pinakamaganda sa kanila. Alam ba nila? Ha? Alam ba nilang equal sila? Siyempre, siya yung magja-judge. May mga nagsasabi dyan, maganda ako, di naman eh. Ako, sinasabi kong gwapo ako, pero hindi naman. Alam mo ba yung mga nakakamatch ko sa Bumble? Dude, ang pangit ko.
Pero may pumapatol pa rin sa akin kasi funny ako, tapos hindi nila alam na insecure pala ako. So nagagalit sila kung mini-message ko sila, okay lang ba na hindi kita tignan sa mata tuwing date? Na-awkward na sila doon. Papatawa lang ako eh. Pero ito, again, looks. Sobrang hindi importante yan. Ba't ako nagsasilitap na parang si Willie? Pero, importante rin yung attractiveness. My girl din, sabi niya sa akin, hindi importante yung dick size. Gets naman, it's how you use it, yung classic thing. Pero ano mas okay, hindi nga importante yung size, pero ano mas maangas tignan? Ha? Yung maliit na pistol? O yung Gatling gun ni Terminator? Ano mas maangas? Parehas nakakapatay yun. Parehas, it does the job. Pero mas gusto makita. Diba? So ito, again, para akong sirang placard. Hindi, plaka. Piliin mo na yung mas maganda sa kanila. Okay. Sa kanilang tatlo. Or threesome. Kung freaky sila, let's go, bro. Okay. Next letter. Hey, King Freak. I want to ask you something as the sex god that you are. I know na hindi mo talaga ako matutulungan, dude. May nag-joke dati. Actually, ako susubukan ko tong jokes na to. Like, diba, uso yung same-sex marriage. Yung parents ko din eh. Same-sex sila, matagal na. Missionary lang. That's a pretty good joke. Boom. Andred Bernardo. Joke yun. Hindi ko alam kung may nakagawa na, pero yun. Gawin ko mamaya yun sa open mic. Open mic sa Most every Wednesday and Brick Wall every Tuesday. Hindi ko alam kung ba't inuno kayong Tuesday sa Wednesday, pero parang Monday, Thursday. Monday ba Thursday? Wala naman Wednesday, Saturday. Yun yung mga paborito kong jokes eh. Alam mo yan? Like yung classic Durian Peña. Durian na nga, pinya pa. O kaya Kidlat Tahimik. O kaya Army Navy. Alam mo yan? Army na nga, Navy pa. Wala bang soldier mercenary? Bakit Army Navy lang? Soldier. Well, I don't think Soldier Marine. Kain tayo sa Soldier Marine. Wala, di ba? Ba't Army Navy lang? Parang ninja assassin. Alam mo naman na pumapatay yung ninja eh. Siyempre, assassin na siya. Hindi naman ninja katulong. Pag in-open mic ko pa to rin, may matatawa ba? Wala, feeling ko to, ano ba? Meta joke. Metatawa ba? Okay. Hindi mo nga sinagot yung putang ina. Sinagot ko! Ay shit, di ko pala. Gago yung ADHD ko rin. Hindi ko nga sinagot. Okay. Ulitin natin yung letter. I want to ask you something as the sex god that you are. I know na hindi mo talaga ako matutulungan. I have this guy that I'm in a relationship for 3 years na. Nako! Guys, sound the alarms. Girl. Kako, ang dami kong female listeners ha. Kako, holla at your boy, pare. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. So blah blah blah. I have this guy that I'm in a relationship with for 3 years now. It's been really good. We're really compatible in a lot of ways, and no cap, I love him. Okay, but syempre may but to. But now I feel kind of weird. Oh, why? Why, ma'am? Why do you feel kind of weird? I don't know when it actually started, pero we've not been doing the deed for so long. Dapat sinabi mo na lang, sex o fucking...
Napaka-reserved mo naman. So I don't know what did for so long and I'm too shy to initiate it. Baka kasi I might get rejected again. Yes, I tried doing the first move na. It's embarrassing on a girl's perspective to get rejected pag ganyan subject. Yung ma-reject sa sex. Siguro, I mean, nakakahiya sa lahat. Pero, okay, nakakahiya rin sa girl, sorry. I don't know the real reason because it wasn't always like this. I don't know why it's making me overthink. Please, sana wag mo na lang akong tulungan. Okay, we could go two ways with this. Yung rational part and yung parating pa lang tayo sa exciting part na daan. Punta muna tayo sa rational part. Alam mo, pag-usapan mo lang, like, total, you've been together 3 years now with like, tas naging intimate na kayo. Sabihin mo, bakit, babe, ba't ayaw mo nang makipag-sex? Yan yung girl voice ko, by the way. Kailangan ko na bang ilabas yung strap-on? Yun ba yung gusto mo? Yung pinipeg ka? Diba? Gusto mo ng threesome? Like, ayan, communication lang naman yung importante dyan eh. Kasi may mga guys talaga na kailangan yung pang spice up. Diba? Diba kunwari, paborito mo pizza. Diba? Pizza, pero 3 years ka na nagpipizza. Minsan pare, gusto mo lang may ibang kumakain ng pizza habang nanonood. Kaya may black guy na kumakain ng pizza. Tapos ikaw doon, kumakain ka lang ng suman. Diba? I mean, communicate. Diba sinasabi nila parang diligence is the key? Mas key yung communication, pare. Kasi imagine mo, kung nag-communicate lang talaga, kung nag-communicate lang talaga si Sara Duterte at si BBM, paano kung like they sit down, pero usapan talaga nila yung difference na baka hindi na siya na-impeach. Diba? Baka si Bongbong. Nag-usap lang sila eh. Pag nag-usap lang sila. Dude, lahat ng plot ng movie. Pag nag-usap lang sila, tapos na yung plot. Yung Avengers, hindi Doomsday. Hindi yung Age of Ultron. Doomsday? Yung tangina kasi, yung putang ina lost episode na. Yung Avengers Age of Ultron. Kung nag-usap lang si Iron Man si Captain America, walang nangyari. Tapos yung movie. Kasi ang mahirap sa atin, hindi lang Pinoy to, mahilig tayo sa conflict. Feeling ko nga, kaya nung nangyari to, medyo na-spice up ka eh. Kaya nagsulat ka sa akin eh. Alam mo yan? Communication lang. Okay, tapos na tayo. Pag nag-usap kayo, I think doon na magsa-start. Okay, babe, gusto naman ako yung on top o ikaw yung nasa baba o mag-add tayo ng other elements. Mag-add tayo ng midget, ng clown. Diba? Pampa-spice up lang. Ito naman sa column B, yung mas nakakatawang part. Invite nyo ako para sa mga threesome nyo. Okay, joke lang yung option B. Option A lang. Basta, communication is key. Next letter. Ano na mga tayo? Okay. Hi, Andren. Tawagin mo na lang ako sa pangalan Id. Id? Yung famously gumawa ng best FPS ever, yung Doom. Nalaro mo yung Doom, Red? Ha? Nalaro mo yung Doom? Oo. Ganda ng Doom, pare. Tangina. Pagkabukas ng elevator, sabay sa... Kasi ng shotgun. Puta gaw, bangas nun. Tapos yung sinabi nila, di ka mabubuhay, binackfist lang niya yung screen eh. Puta. Ay, nako, best. Laron ko kaya ulit yung Doom. So, hi Andren, tawagin mo na lang ako Id. Alter ego ni Feng Wong sa Xenogears. I'm sorry, hindi ko na... Nalaro mo yung Xenogears, Red? Pang weak shit lang yun eh. Real men play Persona, pare. So, yan. Married na ako, oh good for you. At mahal ko ang asawa ko. Ito na naman eh. Lahat, butterflies and rainbows. Wala ba yung nagpapadala ng sulat sa'yo? Well, it gets the views. Okay. Married na ako at mahal ko asawa ko. Pero, ito na. Pero, feeling ko, may erectile dysfunction ako dahil nawawala yung tigas ko habang nagsisex kami. Ako matigas parate. Tuwing sex,
tuwing nanonood ng porn, tuwing nasa simbahan ako. Kailangan edgy. Pero ito, madalas din ako manood ng porn kaya iniisip kong kailangan ko bang bawasan. Nagpa-check up o uminom ng performance-enhancing meds. Performance-enhancing. Para sa sex. Gago magturok ka ng cocaine o kaya isinghot kang cocaine. Gago mag-cocaine ka. Imposibleng, babe! Ready ka na ba? Babe, nasa workout. Gago mo yung desk niya. Ano ngayon? Ano ngayon kung nasa daycare ka? Okay, sorry. Okay, magpa-check up. Kailangan ko bang magpa-check up? Uminom ng performance-enhancing meds? Gusto ko lang malaman kung normal lang ba ito o kailangan ko lang seryosohin. Excited na rin ako sa plano niyong Bago Matulog Conference or BACS. At sana magka-live episode kayo. So, nako! Mag-abang kayo, pare. Nagsa-start na kami sa planning phase. So, more power sa inyo. Toot, toot. Yan yung sabi niya. Hindi normal lang naman magka-erectile dysfunction. Kwento ko sa yung very personal info na to. So, again, ikaw nagtanong nito nag-hardcore jackal session lang ako nung December, weirdly enough, Christmas. As in, pare, tangina, yung lumalabas na lang sa titi ko, like, kung nakakasalita lang yung titi ko, sasabihin, pre, please, end me now. Pero ang point ko is, biglang, kwento ba to? Di na lang magbabanggit ng name. Nagyaya yung friend kong, sex. And very weird to kasi, ilang years na kami hindi nakita. Mga 2 years na kami hindi nakita. And then, holy shit, yeah, fuck. Kasi, nasa vegan siya ngayon. So, bumisita siya sa Pangasinan. Tapos, hindi naman kami close noon, pero, like, nung, medyo, nakita niya ako sa Bago Matulog. Tapos, close rin naman kami, pero hindi never kami nag-sex before. Pero hindi yan yung importante. So, nung nag-sex na kami, hindi tumigas siya, pero alam mo yan, wala na eh. Kasi dude, 5 beses ako nag-jowl nung day na yun, pare. Kaya yung rat buko god pa na, pare. So I think ang technique talaga pa, may sinabi yung mga ibang guys dito, alam mo yung semen retention? Parang ganun, like wag ka muna magsalsal. Huwag mo na magsalsal. I think that would help. Kasi man, parang yung titi mo parang plants yan eh. Parang gardening yan, pare. Ayaw mong i-overwater. Ayaw mo rin naman na, alam mo yan, tuyong-tuyo siya. Alam mo yan, it's like pacing, pare. Pacing. Alam mo yan? Or yung pacing lang yan, men. Hirap sa'yo, pare. Tangina. Hindi ka na bata, pare. Ilang taon ka na? 45. 45 ka na, pre. Isipin mo si Michael Jordan. Di ba? Hindi naman parating nagdadakdak yun, pare. Nagpahinga rin si Michael Jordan. Si Kobe. Di ba? Nagpahinga rin si Kobe. Di ba? Sumakay ng helicopter. Bakit? Ako ba yung nag-drive ng helicopter, Red? Ginamit mo lang yung basketball nila para parating kayo. Hindi, ang point ko is, dude, eto, Red. Kung ang Diyos nagpapahinga, tao pa kaya? Ang point ko is, yung rat mo, pare, ipa-vacation mo naman, pare. May namamatay sa work, baka yung titi mo din, pare. Tangina, baka dugo na yung lumabas dyan, ha? So, relax, pare. Relax. Ito, last letter. Hello, King Freak. Wakididu, tawagin mo na lang ako sa ano yan? Sa pangalang Long Shlong Style. Anong reference ito, Red? King of Strong Style. Okay. Shlong Style. Si Shinsuke Nakamura. Okay. Fucking nerd. King of Shlong Style. Okay. Baka fan ka niya. Hingi lang na ako ng advice kung ano ang best ways to initiate sex with your live-in partner. Lalaki ako. Meron kang mabibigay na top 5 na pwede kong gawin. Gusto ko.
Of course, bago simulan to, dapat may consent, of course. Kasi ang hirap ng dami ng mga creeps ngayon. Basta with consent, ito yung isang way. So, may flowers. Bibigyan lang kita isa. Kasi ito ang pinaka-romantic way na. Yung mga petals, pagpasok niya sa apartment, may petals. Di ba? Yung petals, nag-lead yun, di ba, sa sala, sa kitchen. Tapos yun, di ba, sa hagdanan. Oo. Tapos yun, pagbukas niyo yung pinto, yung flowers papunta sa kama, tapos nandun ka on all fours. Tapos kita yung butas ng foot mo. Tapos you ready for some tongue blasting, babe? Yan yung advice ko. Fuck. Thank you so much, guys. That has been another episode of Hindi Kita Matutulungan with Andrew and Bernardo. Guys, you know what powers this show, pare? You, pare. Kung wala kayo, wala ako. So guys, keep sending those letters. Kasi may letters pa naman. But please, kung pwede lang, not about cheating, not about relationships, pwedeng about careers, pwedeng about life, pwedeng about depression. Wag lang puro yung, ang saya ng life ko, ang saya ng, I love my wife, I love my kids, but, parati na lang ganun eh. Entertaining siya, pero please, send lang kayo ng letters sa Hindi Kita Matutulungan 6@gmail.com. And thank you very much. Gmail.com. So, at gmail.com. So, guys, thank you very much and babushkis. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.